you're either a risk taker or you are not. And if you don't take risk, put it in your mind, you will never win big. And we have a big match up for tonight. Ito pa rin po ang inyong Ako Bicol Cup 2022 hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Muli na naman po kami nagbabalik dito sa loob ng Daraga Covered Court sa bayan na umaarangkada ang munisipalidad ng Daraga Albay. Maraming salamat sa mga kasurog natin ngayon. Nakasama natin dito sa loob ng Covered Court and hope you are really enjoying so far sa ating huling laro ngayong araw. But yeah, we are taking a look now at Angelo Pat Diaz from Kamalig and also Christopher Hubilla from Manito. Who among these players ang kakargahin ng kanilang kupunan para sa pagkapanalo? And ako nga pala si Kapa Morgan, kasama pa rin siyempre, walang iba kundi si Coach Kyle Marilla. Magandang gabi sa iyo, Coach, once again. Yes, magandang gabi sa ating lahat. And again, another match up. Both teams na wala pang panalo dito sa ating torneo, they are hungry to get their first crack of the win column dito sa Ako Bicol Cup. So napakagandang match up talaga to kasi both teams are, sabi mo nga, hungry and thirsty. Pero bago natin simulan ng lahat, siyempre yung kasama natin sa courtside, Miss Carmela Hernandez. Kumustahin naman natin, Carmela? Carmela? Magandang gabi mga kasurog, and for our last matchup game, walang iba kundi ang Manito versus Kamalig. At dapat natin itong abangan dito sa ating hardcourt. Kaya mga kasurog, we are live here sa ating Ako Bicol Cup Portales page at Ako Bicol TV para sa ating live broadcast ng Ako Bicol Cup 2022. And again, we encourage you to support us by hitting the like, share button para naman maging updated kayo at para naman mapanood ang ating live broadcast in different places around the world. Balik sa inyo, Coach Cal and Coach Morgan. Maraming salamat, beautiful Carmela. And Coach, ano bang masasabi natin? And syempre balikan natin ang mga laro nitong dalawang kupunan. Team Kamalig losing to Team Daraga in their second game with a 22-point deficit. So a big blowout loss on the part of Team Kamalig. And dito naman sa Team Manito, parehas, tinalo din ng Team Daraga with a 43-point deficit. So medyo blowout loss pa sa pagkabilang kupunan. So ngayon, titingnan natin kung magiging close ba ang kanilang match-up. At yan, para sa huling laro nga natin ngayong gabi, mga kasarog, magtatapatan po ang Team Kamalig versus Team Manito. And don't worry, mga kasarog natin dyan sa 3rd District, muli po kaming magbabalik sa Ligao Covered Court ngayong November 17 para sa ating Day 8 ng Ako Bicol Cup 2022. And pasadahan na natin yung ating key player match-up. Let's have our key players. Ito yung mga aabangan nating mga manlalaro sa bawat kupunan. Let's first start with Team Kamalig. We have Angelo Pat Diaz garnering 21 points, 7 rebounds, and 2 assists sa kanilang last outing. And their opponent is Team Manito. And we have Christopher Hubilla garnering naman 26 points, 6 rebounds, and 3 assists. Bago natin simulan ang ating mainit na bakbakan, puntahan muna natin ang ating courtside reporter na si Carmela para nga sa ating mga magagaling na manlalaro ngayong gabing ito. Carmela? Kasama na nga natin ang dalawang key players ng both teams. And from Kamalig, we have Angelo Pat Diaz. So, Angelo, what is your paghahanda ngayong laro? Dinagdagan po namin yung focus sa laro, tapos iwas sa turnover para sa magandang outcome. Yun lang po. May gusto ka mo bang i-invite? Iniimbitan ko po yung lahat ng taga-Kamalig. Ako po pala ay assigned sa Santo Domingo MPS. Invite ko din po yung CUP namin po. Thank you po. Thank you, Angelo, and good luck. At from Manito, we have Christopher Hubilla. So, Christopher, what is your plan for this game? Tulong-tulong lang talaga. At sabi nga ni Coach na walang madali, pero gagawin namin lahat para sa team Manito. Any shoutouts? Shoutout sa mga taga-Bulan, Sorsogon, at sa mga family ko po dyan. At sa mga kaibigan ko po. At sa team Manito po, kahit hindi ako taga sa inyo po, supportahan nyo po kami. Thank you and good luck. Balik sa inyo, Coach Cal and Coach Morgan. Maraming salamat, Carmela.
Simulan natin, partner, ang ating headline ngayong laro na ito. Action speaks louder than coaches. Definitely. Tama nga naman yung guide ng coach. Ilagay mo na lang sa iyong isip talaga. Pero kapag ikaw na nakapasok sa gitna ng court, it's all your own and your teammates. Kumbaga, ikaw na ang gagawa ng paraan to carry your team to victory. Alam naman natin na deserving itong both teams na ito na manalo. Pero ayun na nga, at the end of the day, we will just have one winner. Yun na nga ang ginagawa din dito ng both coaches. They are crying and shouting for a victory dito sa ating Ako Bicol Cup 2022. Nakikita naman natin yung kanina nating headline na action speak louder than coaches. So definitely they have to make this game this game is very beneficial to both teams kasi kung gusto nila makausad sa susunod na round, kailangan nilang manalo dito. At mapatunayan sa kanilang sarili na they deserve to win in this tournament, ang Ako Bicol Cup 2022. So ano kaya, coach, ang mga magiging keys to the ball game natin na dapat abangan ng bawat kupunan? Para sa Team Kamalig, nakita natin sila for their two last games. Parehas talo yun kontra sa Team Ligaspi and Team Daraga. They are known for their running game. So they have to sustain that offense, yung fast break opportunities nila. Kailangan nilang ma-convert and definitely they have to click from the outside. And dito naman sa tima nito, having Acabado right now sa kanilang lineup and Jubilia, may makakatulong na dyan si Jubilia, the go-to guy of tima nito. Well, yun. Sino nga kaya sa dalawang kupunan na to na both hungry ang mananalo sa ating laban. Ito na yung ating starters para sa team nito. Baloloy, Acabado, Jubilia, Briones, Declaro. Samantalang sa Kamalig, Pasibe, Bobier, Barde, Diaz, and Ramos. Hoy, mukhang nakakalito yung kulay natin. Shades of blue. Shades of blue. Yung isa, sigurado ko, sky blue, yung Kamalig. Ay, hindi, yung nito. Pero itong sa Kamalig, ano bang particular na shade dyan ng blue? Parang aqua blue ata. Help us? Ayan, sige. Acabado, unang hawak officially sa ball game na to. To Jubilia for the 3. Yes! Unang tapon sa 3 points ni Jubilia at nothing but net. Yan yung missing sa part ng laro ni Jubilia kontra dun sa Team Daraga. Yan yung outside shooting niya. At nagpakita din kaagad naman ng presensya si Jubilia. Siguro talagang napuwersa lang talaga siya na maglaro sa ilalim, ano? Ayun din, si Acabado. Nagpaparamdam din na meron din akong tira sa labas. This is the debut game of Acabado here in Ako Bicol Cup. Oo. At sino naman kaya ang sunod na magpaparamdam sa 3? Ayun naman sa kabilang parte. Off the glass yun. Si Pasibion ng Kamalig. Jubilia to Acabado. Number 8, Baloloy. Balik kay Acabado. Acabado now. Ayun. A floater. Beautiful floater by Baloloy. The smallest guy in the court right now. Pero we will see kung he has the biggest heart. At ayun na nga ang small but terrible na si Baloloy to Acabado. Outlet pass and a 3-point attempt. Wala. First miss yun para sa Team nito. At ayun, muntik nang maagaw ni Acabado. Maganda yung kaninang ginawa ni Baloloy. Magkabilang wing, meron kang shooter, Jubilia and Acabado. Definitely, pagka nag-fake ka ng pass dyan, magre-react ang depensa. So, that's why Baloloy is open at the middle. Number 14, for 3. Yan na nga, number 14 for 3. Yan po si Bobier. Acabado to Jubilia. Madalas na ba itong nagkakakampeng itong dalawa, si Jubilia at si Acabado? I guess this is the first time for these two guys na magkakampi ngayon. So, matetest ang kanilang chemistry, playing together. Jubilia is known for his dunks. Mhm. And sana naman wag tayong biguin o Jubilia na
pakitaan ng mga power dunks na yun ngayong gabi. Pero alam yan ng Team Kamalig, and I'm sure meron silang good scouting report on how Jubilia plays. So definitely they have to stop Jubilia from attacking the inside. Okay, but yun na nga, pinakitaan tayo kaagad early on ni Jubilia ng kanyang 3-point shooting range. Acabado, binigyan ng screen. I-declaro. And that's a good shot. His second three-pointer of the ball game. Early sa ating first quarter. Again, ito po ang labanan ng Shades of Blue. Ang Manito at Kamalig. Ayun na naman si Baloloy. Puts it up, oh no. He missed during that in that situation. That particular jump shot. Good find. That's Good find. Yes, definitely, coach. Hindi din naman pinahiya yung pasang yon. Baloloy to Jubilia. Jubilia, humihingi ng screen. Edi Claro. Merong contact doon. Fouled on, I guess that's Diaz, number 22. It's called for the foul. 6 minutes and 43 seconds for the first quarter. Running score, Manito 11. Kamalig. Parang nagreklamo tong si Diaz sa referee. Yan naman akong ano. Alright, sige. Ito yung unang instruction. So far we have a ball game here with only 3-point ball game. So ngayon mag-a-adjust ang depensa ng Team Kamalig kasi nga meron silang dalawang nasa taas with Jubilia and Acabado playing together who can shoot from the distance and who can attack the heart of the defense of this Team Kamalig. So definitely mag-iisip ngayon ng coach if he has to play 2-3 zone pa rin dito sa ating early part of our ball game. So we will see kung anong klase ng depensa, anong sistema ng depensa ang gagawin ngayon ng Team Kamalig. Now that Jubilia is now starting to attack the basket, pero wala yung tirang yon, medyo malakas. Number 18 losing the ball. Now to Jubilia. Challenged by Bobier. Medyo Jubilia falling good defense sa floor on the part of Bobier. One-on-one situation na stop niya si Jubilia doon. Nag-hesitate kasi si Jubilia. He doesn't know what to do on that particular play. Now Baloloy. Malaking factor din ito si Declaro sa big man kasi siya yung nagsiset ng mga plays para sa kanyang mga kakampi like Jubilia. And Declaro can shoot from the distance. He has a good perimeter shooting. Pinakita nga niya yan during their first game. So abangan din natin yan from this big man. Meantime Diaz sa ilalim. Pero nandun si Bobier. Wala. Sayang. Declaro now to Jubilia. Jubilia. What a nice move. Muntik nang wala sa kanya yung bola. Pero look at that young little guy na magre-rebound sana. Actually, nahawakan niya yung rebound eh. Kaya lang di niya lang na-control. Now Acabado will be nandiyo na ang bola kay Baloloy from Acabado. Acabado now to Jubilia. The ball went out of bounds and we have a substitution. Balitaon coming in para sa koponan ng Manito. Jubilia to Acabado. Will he shoot from that range? Hindi. Yun.
inilapit niya pero sumabla yung tira, pero nandun naman si Declaro para klaraduhin ang mga bagay-bagay at maibigay nga ang 2 puntos na yon. 15 para sa Manito, 8 para sa Kamalig. Yan po ang ating score. We have 4 minutes and 45 seconds remaining sa ating ball game. 13-second shot clock. Bobier, nakita si Jarvis Ramos 2 points. for that reverse layup. Hobilla. What are your thoughts sa unang arangkada ng ating ball game, Coach Kyle? Right now, Team Manito playing a good defense. Yun nga lang, meron lang sila mga missed opportunities sa kanilang court. And ito naman na Team Kamalig, actually they are moving the ball well. Pero yun din, I think a better shot selection para lang sa kanila para maitablan nilang kalamangan ito. Baloloy. Nasa labas na ngayon ang bola kay Acabado. Acabado, inintay ang mga kakampi at binigay kay Hobilla. Mismatch yun, you have Sa to help. corner. And that jumper. Pero medyo napalakas ng konti yun. Balitao now. Trying to control the ball to Hobilla. Wala. Yung mga long range shots nitong si Hobilla. Pero nandun si Acabado. At yung sa kanya, may power. And that is the third triple of Acabado here in our ball game. Maganda na-develop na din ni Acabado yung range na yun, ano? Na sa ngayon, nakikita natin na talagang tumitira siya sa tres. In the meantime, yun, si Benedicto, nakapukol din. Para sa Team Kamalig, we have 12 for Kamalig and 18 para sa Manito. Ano kaya ang magiging factor ng mga big man natin? We have Declaro nga sa kampo ng Manito and we have naman Ramos sa kampo ng Kamalig. Ano sa tingin mo, Coach, ang magiging epekto nito sa both teams? Right now, Team Kamalig, eto din, bright light nila ito si Jarvis Ramos dito sa kanilang ilalim. Pero a good match up between Declaro and Ramos. Pero makikita natin dito, ang magiging labanan lang dito, how will you position Ramos and Declaro sa ilalim? So kumbaga, yung movement and yung kung kailan mo ipapasa yung ball inside, yun ang magiging factor dito. And kung how these big men move away from the ball and yun nga, sabi mo, gain that possession to take the advantage para maka-score para sa kanilang mga koponan. In the meantime, ito na si Acabado. Itangan ng bola and binigay kay Baloloy. Hobilla. Ano nangyari doon? Hindi ko masyadong mabilis yung pangyari. So the ball will go now to Team Kamalig. Karoon ng turnover tayo. Miscommunication doon sa part ng team nito. Baloloy thought na lalabas si Hobilla. Ayan. Benedicto. Wala. Hobilla. To Baloloy. And that's a good one. Ito na naman ang Kamalig. Nagbabalik para sa kanilang opensa. Barde. Merong natawag na foul while that's a offensive foul for Benedicto. So, mapupunta ang bola sa mga taga-mat nito. With the presence of Acabado. And now Acabado to Hobilla.
And na-stop din yung momentum na yun ni Hobilla. Pero siya yung na-foul while going to the basket. Now a baseline throw in. Papunta kay number 24. Wala, malamya yung tirang yon. Ito yung tira, sabi ni Jarby. Pero wala din siya sa tamang posisyon during that. Another good defense there for Hobilla. Now attacking. Paloloy and a floater, wala. Pero nasa kanya yung rebound. Binigay kay Acabado sa side for the 3-point shot. That's his fourth 3-pointer of the ball game. Actually, of the quarter. Ayun na naman, tumatakbo na naman si Acabado to Hobilla. Pero nandun si Ramos. Pero hindi ininda. Nakaikot at nakatira pero wala lang. Pero good thing, nandun naman ang smallest guy na nasa court ngayon na si Baloloy for that 2-pointer. Baloloy showing some hustle. Not giving up on that play at na-score niya yon. Yes. Jarby, Ramos, Tobarde. Bobier. Wala. Pasibe. Posible kaya yan? Posible. With Pasibe. Making that 3-pointer para sa Kamalig. 15 ang score. Para sa kanila, 25 naman para sa Manito. And now, ito na naman si Baloloy setting the play. Giving it to Hobilla. Hobilla. Siniscreen na de Claro for that another long range 2-pointer attempt pero wala. Another Pasibe. shot for Pasibe. Wala this time. The ball went out of bounds. Mapupunta ang bola sa mga naka sky blue. At ang time natin is 44 seconds, 0.9. Yan lamang po ang nalalabi sa ating first quarter of the ball game. Manito versus Kamalig. Kasama niyo po si Kapa Morgan and Coach Kyle Marilla para sa Ako Bicol Cup 2022. Hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Meantime, Hobilla to de Claro. Wala. Hindi klaro yung kanyang pasa doon. Oo. Hoy! Talagang pinapwersa na din ni Hobilla na pumasok sa Hobilla loob. right now is forcing his way to the inside pero nahihirapan siya. So I guess right now Hobilla must look for his teammate dun sa kanyang mga kick-out passes. Oo. He has the move pero wala pa yung tira niya talaga. Hindi pa nagko-connect. Meanwhile, Baloloy putting it up pero wala. Nando naman sana si number 18 Barde. That's Romel Daep. Baloloy sa labas, itinira na yan dahil alam niya na magtatapos na ang ating quarter. Ayan po ang ating unang yugto dito sa labanan. Tapatan ng Manito at Kamalig. 27-15 in favor of Team Manito. Magbabalik po ang Ako Bicol Cup. Diyan lamang po kayo. Mga problemang legal sa tuyang susolusyonan ora mismo. Problema sa barangay, issue sa daga, problema sa pamilya, o kaya naman love life, issue sa trabaho, asin iba pang issue legal na hahanapan ng kasimbagan. Digdisin na yan sa Tabang Legal, Kanako Bicol, Tabang ora mismo. Hatod sa ito Kanako Bicol Party List, Asimkan Action Cost Center ni Congressman Saldico. Problemang legal, itabang legal.
Back to the ball game. Fresh 10 minutes para po sa ating, both teams, Manito and Kamalig. Pero Kamalig now trailing by 12 points. Nabawasan na yun. Only 10-point ball game. Oo. As we start sa ating second quarter of action. Sino yung namayagpag kanina, coach, sa ating first quarter? And right now, Team Manito enjoying a 10-point lead. That is because the 4 3-point made by Acabado having right now a 12-point game. Good stop para sa Kamalig. Ayun na naman, tumatakbo na sila. Mape. Dire-diretso sa loob pero wala. Nandun yung mga depensa ng mga taga-baan nito at nandito na nga sa mga taga-baan nito ang bola. Jubilia. Dire-diretso. Hindi pa talaga ma-target nitong si Jubilia ang tamang target para pumasok ang kanyang mga tira. Again, sabi ko nga kanina, nandun yung galaw ng batang ito pero hindi pa siya nakakapuntos ng pangmalapitan. He had his first 3-pointer of the ball game kanina, early on. And right now, eto na naman siya. Yun. Narinig tayo at pinakitaan tayo ng sample nitong si Jubilia. In that last sequence, wala nang yung presence ng help defense from Kamalig. Kaya nakalusot doon si Jubilia. Bobier at the top of the key, wala. The rebound ni Jubilia. Ayan, tumatakbo na naman ang mga taga-baan nito. Jubilia, hinaras ng dalawang mama from Kamalig. At yun na nga, si Barde. Reverse layup is good. Right na Jubilia, kailangan niyang ipasa ang bola. Wag mong nag-stick masyado sa kanya ang bola. So nagiging stagnant ang opensa ng team nito. I guess right now, he must look for his teammate para magkaroon din sila ng good looks para makascore. Okay naman yung aggressiveness niya pero dapat i-dish out niya yung bola pagka talagang medyo malabo para sa kanya. You're going to run out of gas because of what he's doing. He's forcing his shot. Nako-convert niya naman pero in that last sequence, nandun yung help defense ng Team Kamalig. And ano nangyari? Turnover. Yun. So, he definitely needs some adjustments. And yung mga teammates naman niya, they have to move off the ball para makakuha sila ng better look for their shot. Oo, at saka masabayan dapat nila yung bilis ni Jubilia. Para nang sa ganon, pagka nasa alanganin o mas nakita ni Jubilia na mas nasa magandang posisyon sila, malamang i-dish out yon ni Jubilia para magkaroon ng mas magandang team play ang Manito. Acabado, in the meantime, launches another long three pero wala. This time, air ball yon. Mapupunta ang bola sa mga taga-Kamalig. Baseline, throw in courtesy of Diaz. And now Barde. Tumape. Mape, naghahanap ng kakampi. Diaz. Good look. That's a good look. Yes. Team Manito right now, ang depensa nila is 1-2-2 zone. Talagang kailangan mo atakihin ang gitna. Naalanganin doon si Acabado sa ilalim. Pero buti na ipasa sa kakampi. At nandun, nag-gain niya yung possession ng bola. At nakapag-attempt pero short yung kanyang fade away shot. Falling away shot. Rather. Bobier. Wala yung tirang yun at wala ding nasungkit na foul mula kay Jubilia. Ayan na si Jubilia. Dire-diretso for two. Using the left hand. Nandun yung challenge sana pero better offense on the part of Jubilia. Yes. Barde. Naipasa kay Bobier at while making that shot, he was fouled. And yun nga, narinig nyo, that's Jubilia's second personal foul. Bobier. Hindi pa pinapahinga ng team nito si Jubilia.
So again, definitely a factor yung fatigue dito para kay Jubilia, lalong-lalo niya pinupwersa niya ang kanilang opensa. The offense of this team nito is starting to Jubilia. So if you can stop Jubilia from distributing the ball, then I guess pagkatapos niyan may stop mo din ang opensa ng team nito. Definitely. Last throw basket. And pag na-stop mo yan, May ang bababa mo chances, lamang. ang chances ay ma-score mo ang bola para sa transition. Mabilis naman tong team ng Kamalig. Hindi pa nga natin nakikita yung full speed ni Pasibe sa game na to eh. In the meantime, Kanyada. And that's another shot made by Baloloy. Barde, napagandang look para kay Jarvis Ramos. And not making it for the first time, pero yung second time na attempt, nakasungkit pa ng foul. +1. Yun ang problema sa 1-2-2 zone. Kasi pagka sa transition defense nyo, you're going to set up that 1-2-2, talagang ma-open mo ang gitna. So, low recognition yun sa part ng team nito going down the court. Okay, so they need some adjustments. And ang remaining time ng ating second quarter ay 5 minutes and 52 seconds. Jarvis Ramos will be shooting that end one or plus or bonus shot. Pero hindi yun ang nangyari. Pero nakuha nila uli yung bola at nakapag-attempt pa at na-foul uli. Foul by number 24, Pantao. Resulting to another 2-point free throw attempt. And right now, hindi pa pala nilalabas si Jubilia. Jubilia is still on the court. Aldis shooting for 2. Ang nailabas ng nito for Declaro ay itong si Balitaon. Second free throw attempt for Jarvis Ramos. Malakas yung tirang yon, pero nandun yung kanyang kakampi si Diaz. Naipasa kay Villegas. Pero nabitawan ng bola. The story right now, Kamalig trailing by 12 because they are playing sloppy basketball. They have to make sure na yung mga pasa ay napupunta mismo sa tamang tao. They're ready for that ball. Jubilia meanwhile losing the ball. Another isolation play there for team nito with Jubilia handling that ball and forcing that turnover on the part of the defense sa Team Kamalig. Pasibe sa corner for 3. Yes! Pasibe nakakadalawa na rin na 3 points dito sa ating ball game. And hindi mo talaga babasta-bastahin dapat si Pasibe kasi may tira siya. That's a traveling violation, coach. Committed by Acabado. Villegas now for Kamalig. Papunta kay Barde. Barde to Ramos. Nice move. Nice shot. Again, inatake ng Team Kamalig yung 1-2-2 na yon. So, kailangan mag-adjust ng depensa ng team nito because right now, this is a 4-0 run in the part of Team Kamalig. Good recognition doon para kay Barde. Setting up Ramos. And right now, tumatakbo si Pasibe. And that's another 2-pointer na karagdagan para sa puntos ng mga taga-Kamalig. 4 minutes and 42 seconds remaining sa ating ball game. We are on the second quarter of action between Manito and Kamalig. 30-35 ang score natin, coach. And right now, good call for a timeout dito sa Team Manito because kanina tatlong beses na inatake ng Team Kamalig ang kanilang depensa with 1-2-2 zone. So definitely, kailangan nilang mag-adjust with passive positioning himself dyan sa corner. So yung mga kick-out passes, kailangan nilang i-anticipate yon. So right now, if you are going to continue to play that 1-2-2 zone with Ramos and Bobier underneath, magiging crucial ito. Kaya naibaba na ng Team Kamalig ang kalamang into only 5 points. What do you think, coach, is the best defense na gawin ng
nito para ma-stop ang rally nitong team Kamalig. Right now, they can go back dun sa kanilang initial defense, which is the 2-3 zone, because they can match up to the height of Team Kamalig, and they can deny the passing lanes doon sa wing and corner shots. Right, so sige, we will see if yun ang magiging adjustments ng team nito when it comes to their defense. But right now, I think they're going to overturn that call and the ball will stay sa team nito. Yun na nga. for another offensive attempt. Declaro, nakita di na si Balolo yan, iba na yan. Definitely a traveling good call on the part of our referee. Again, yun ang nagiging crucial that jab step. Yan ang problema dito, yung jab step going left and suddenly you're going to dribble sa right. Ayan, natatawagan ka talaga ng traveling doon. Yung pag-fake kasi. Oy, hindi aware doon si Jarvis Ramos. Napapasahan siya ni Barde. And that's a mistake sa parte ng mga taga-Kamalig. That was converted into a two-pointer courtesy of Acabado. Ayan, yung hustle ni Diaz. Pero ayun, si Justiniano, wala. And that's Subilla for the rescue. And we have another timeout sa koponan ng Kamalig. Sila yung tumawag ng timeout under 4 minutes to go. 3 minutes and 54 po ang nalalabing oras sa ating second quarter of action dito sa gitgitan ng Manito at ng Kamalig sa Ako Bicol Cup 2022. Again, natin po ito sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. And again, yung naging adjustment doon ng team nito, kaya nakabalik sila dito sa 9-point lead. Yung nag-stick sila sa 1-2-2 pero ibinaba nila yung kanilang secondary defense, which is nagstay na sila sa short corner and konting sag na lang to deny the pass going to the corner. So magandang adjustment on the part of the team nito. So again, kaya naka 4-0 run din sila. Talagang na-recognition ni Coach Edsel Estuye. Oo, kasi inatake sila ni Ramos with that high-low play with Bobier. Talagang atakihin ang zone. Pero ngayon, naka 2-3 sila. So balik sila sa kanilang 2-3 zone. Bobier, Tobarde for the 3-point attempt. Malayo yon. Wala. Na-rebound ni Hobilla. Hobilla na tumatakbo. Nakita si Acabado for another 3-point attempt. Nope. Pero nandun yung kanyang mga kakampi. Declaro. Declaro to Acabado. I mean, Hobilla now, another 3-point attempt para sa kanya. Wala this time, pero nandun sa rebound si Declaro. At kanyang... In that occasion, only Ramos is the man fighting for that rebound. Kailangan nilang tumulong underneath. At least kung hindi ka man talaga makatalon para sa rebound, at least maka-box out ka man lang, di ba? Yes, yun ang talagang normal na kailangan mong gawin para makuha mo yung defensive board. In that last sequence, 3 offensive rebound na nakuha doon. And ang equivalent yan in 3 chances para makascore. So you have to help your big guys para masecure ninyo yung defensive rebound na yun. Pero right now, Jarvis Ramos is shooting his second free throw, and that's good. So Kamalig trailing by 10 points. As we now step into the last 3 minutes of this quarter. Ayun na naman ang mga taga-Kamalig. Balde was fouled. Number 29 committing that foul. At inilabas muna si number 29 for some instructions. Barde.
sa free throw line. Second attempt is good. Last throw basket for Bardet. Ito na naman yung mga naka-sky blue. Hobilla, de derecho, making that spin move. Wala. Naipasa na lang ang bola. Nandun si Declaro for that mid-range jumper. Wala din. Hobilla, pinilit na naman yung tirang yon. Again, in that last sequence, nakita natin yung puwersa ni Hobilla and nag-react sa kanyang player tatlo. So Tatlo. mahirapan ka mag-score. Kahit ang arsenal mo ay full of skill, mahirapan ka pa rin. So again, Hobilla needs some help sa kanyang mga teammates to move. Huwag ka magsisettle lang dyan sa position mo. You have to move off the ball para yung kick out, aasahan mo yan kay Hobilla. Oo. Baka masyado silang umaasa kay Hobilla. Tao din lang naman yan at alam mo, dinidepensahan. And during that play nga, halos apat na yung kalaban niya kasi pati yung baseline kalaban niya doon. Meanwhile, nag-free throw po ang Kamalig pero wala at ito't mapupunta ang possession para sa mga tagama nito. We have a substitution, Diaz. Number 22, third personal foul. Makikita natin sa Kamalig si Benedicto coming in for Diaz. Baloloy back in the ball game for nito. Hobilla, hinanap si Acabado for that mid-range jumper using the glass. At di naman pinahiya ni Acabado itong si Hobilla. Benedicto. Balik sa kanyang bola. Pasibe nandun sa corner. Tumira ng tres. Wala. Mapupunta ngayon ang bola sa mga taga-ma nito. Hobilla. Kontra Barde. Dire-diretso si Hobilla. Talagang pinupuwersa ni Hobilla itong opensa nila, no? And I think mayroon naman siyang green light sa coach Yes. to attack. They really need also Hobilla to be aggressive. Yun naman ang inaasahan nila. Anyway, we have 1 minute and 41 seconds sa ating game clock. Offensive foul by number 41. At merong natawagan doon. Offensive foul On for Declaro. setting that And screen. second personal foul. So na-foul si Declaro. And that last sequence. Ito na nga ang mga taga-Kamalig setting their offense is Barde for that jumper. Number 18. That's a good shot. Wala kay Barde. Now it's Hobilla once again para sa nito. Ni-screen na ni Declaro. Eh, nakabalik kay Declaro yung bola. Ganun, magandang play yun. Sana. Oh yeah. Yung dapat ang ginagawa nila. And right now, maganda yung ginawa doon ni Hobilla. Inantay niya muna mag-react yung dalawa before dishing it to Declaro. Kasi malilibre talaga si Declaro in that play. Kasi talagang magka-crowd yung defense kay Hobilla. Pasibe with another 3. Yeah, hindi ko na-notice yun, but Pasible is making some 3-pointers dito sa ating ball game. I guess that's his third, if I'm not mistaken. Pero gaganti si Baloloy ng kanyang own version of a 3-point shot. Medyo awkward nga lang, ano? Ano yan? Ang tawag doon, unorthodox shot. Oo, an orthodox shot. By number 3. Acabado now. Stepping up the gas. Wala. Ipapasa sana kay Declaro. Pero ito na mga taga-Kamalig. Barde. Tubobier. 2 points. And that's a good connection And between right the two. now, we have a ball game here with Yes. only 3-point ball game. With just 15 seconds to go sa ating fourth quarter. Second quarter. Lagi ako nagkakamali sa quarter, ha. Baloloy.
Wala, pero nandun si Ubilia. Cleaning Clean that up the mess. mess. Oo. At yun na nga, hindi na umabot. Hindi na inabot ng oras ng mga taga-Kamalig. At natapos na nga ang ating second quarter of action. 5-point na lang ang hinahabol ng Manito. Or I mean ang Kamalig. 47-42. Magbabalik po ang Ako Bicol Cup 2022. Ako, Bicol Cup, ito ay atin. Sa court, ipakita ang iyong galing. Ako, Bicol Cup, ito ay atin. Ito ay atin. Wow, 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 wow. Ito ay atin. Mga problemang legal sa tuyang susolusyonan ora mismo. Problema sa barangay, issue sa daga, problema sa pamilya. O kaya naman love life, issue sa trabaho, asin iba pang issue legal. Nahahanapan ng kasimbagan. Digdisin na yan sa Tabang Legal, Kanako Bicol. Tabang ora mismo. Hatod sa ito Kanako Bicol Party List. Asin kan Action Cost Center ni Congressman Saldico. Problemang legal, itabang legal. Nag-oran ako sa imo. Ara mo may akong anak kitag-relasyon ka. Ara mo palang kay Vicky, humanda ka Vicky sako. Tababangon o katutulugin kita. Lahat po ng sinabi nila, walang katotohanan. Wala naman sila doon nang pumupunta sa bahay namin ang magulang niya. Kung dito sa Baskara, wala kitisyon siya. Napagitan na sa amon, mga sabiyo na sana. Kung di sana nagadan sa akin, wala man ako sa iya magad sa pinto. Ako, Bicol Cup, ito ay atin. Sa court, ipakita ang iyong galing. Ako, Bicol Cup, ito ay atin. Ito ay atin. Nagbabalik po ang Ako Bicol Cup 2022. Live na live dito po sa Daraga Covered Court with yours truly, Kapak Morgan and Coach Kyle Marilla. At nandiyan na ba sa atin yung mga statistics natin dito sa ating halftime, Coach? Yes, partner. Pero pasadahan muna natin kung ano yung nangyari during Yes. that first half. And ang kwento natin so far is a two-man ball game for Team Manito with Acabado and Hubilia. Pero definitely right now, if Manito wants to secure this first victory here in Ako Bicol Cup, Hubilia must look for better looks ng kanyang mga teammates, and he has to distribute the ball kasi yung depensa ay nakatutok sa kanya. They are triple teaming Hubilia, so definitely 2 or 3 of his teammates will be open. So kailangan nilang i-capitalize yung opening na yon, yung depensa na pinapakita ng Team Kamalig, and to the Team Kamalig naman ay nagpapakita din sila ng kanilang outside shooting with Pasibe right now with hitting those 3-point shot. Tapos yung nasa ilalim din nila, they are reacting very good sa depensang pinapakita ng Team Manito. With the scoring leaders right now para sa Team Kamalig, Pasibe with 19 points, Jarvi Ramos with 7, and Bubier with 6. Sa kabilang panig naman, Acabado with 16 points, Hubilia with 13, and Baloloy with 8. And yun nga, mababa yung deficit. 5-point lang ang hinahabol ng Team Kamalig. So, yun, base sa mga analysis ni Coach Kyle, both teams has to maintain their composure sa larong ito and stay focused sa kung ano ang pinaplano nila.
to win this ball game. Again, both teams are hungry for their first win, di ba? So, yun. Right now, nakikita natin ang team ng Magneto headed by Coach Edsel Estuye. We're just... A good friend of mine. Yeah. Coach Edsel Stuye. Good friend of mine. Oo, mga kababa. Ano yan? Bata mo yan eh. Kalaban-laban ko dati. Mga kababata mo yan sila Coach Edsel, mga magagaling na mga manlalaro. At kung hindi nyo nalalaman, pwede po kayo magpa-autograph kay Morgan kasi dati din siyang napaka-prolific player during his time sa Aquinas. Tama ba ako, Coach? Yes, Aquinas, now UST. Dekada 90 pa yun. Dapat nga, dito ka Tagal pa rin. na. Naglalaro ka pa rin dapat eh. Hindi ko na siguro kaya, Coach. Dito tayo maglaro sa mikropono. Sila na lang muna. Ayan, so talking about sila po ang naglalaro dito, mga taga Magneto and Kamalig. And right now, Declaro, for the first attempt sa ating second half of the ball game, wala yung tirang yon. Ito na si Barden ng Kamalig. Nakita si Bobier. Napunta kay Pasibi ang bola for the 3-point shot. Yun ang sinasabi mo, Coach. And right now, dalawa na lang po ang kalamangan nitong mga taga Magneto kontra sa Kamalig. Acabado being faced by Pasibe. Sumabit ng konti. Itong si Pasibe. Yung sinasabing the please lang. Oh, the please pero lang. nakita ng ating referee with an eagle eye. Hindi ko rin nakita yun. Ako medyo nakita ko rin na sumabit. Oo. So, our referee has the better angle in that last sequence. So, he call it a foul. Maloloy. And that, sinasabi mo, unorthodox shot. Oo. Acabado. Good look on the basket pero hindi pumasok ang tira. Right now, ito na naman si Barde. Papunta kay Ramos. Ramos, Pasibe. kick out kay Pasibe. Wala. Pero nandun siya for the rebound. Diaz. Nagkaroon ng... in the meantime, we have a report from our courtside reporter na si Miss Carmela Hernandez. Miss Carmela! According to Coach Ed Salastuya ng Team Magneto, ay more on pick and roll daw sila, especially sa kanyang key players na sina Jubilia and Acabado. Dagdag pa niya na nagkukulang daw sila sa kanilang depensa, kaya nag-focus sila dito. And also in their ball rotation to maintain their lead in this game. Balik sa inyo, Coach Cal and Coach Morgan. Yun nga. Good point. Good point yun kay Coach Edsel. Nakikita nila na they are lacking on that rotation of that basketball. So definitely kailangan nila i-adjust yan kung gusto nilang ma-secure. This is only a 2-point ball game. Delikado yan. And alam mo yung magbe-benefit nito match? Yung mga spectators. Kasi this is going to turn out a neck and neck ball game. A toe-to-toe ball game. This is going to be exciting. Bobier hesitates to make that shot. Drumibol, papalapit sa ring, pero nandun yung depensa. Declaro was there. Pero ayan na, si Maloloy para sa mga taga-Magneto. Sometimes, alam mo nangyayari minsan sa hesitation, when you hesitate to attack, nakaka-recover yung depensa. Yun, Then suddenly, pagka naisip mo na i-atake na yan, wala na. Andun na yung help Naunahan defense. ka So na. mahihirapan ka na talaga. Naunahan ka na. Might as well pass the ball. Bobier. And malinis yung tirang yon mula sa corner. Acabado now. Maganda na yung laro. Talagang dikita na. Jubilia. Ano bang gagawing adjustments? Ayan nga, yung pick and roll na sinasabi ni Coach Edsel. Tatlong babantay sa kanya doon at naagawan siya doon. Yun, pinapwersa kasi. At ayan, meron na tayong deadlock of the ball game. Again, kung bibigyan mo ng isolation play si Jubilia, yung floor spacing ng team nito ay pinaka-importante dyan. I think maganda sana kung naipasa yun ni Jubilia kay Declaro ulit. Naibalik na kay Declaro. After that screen. Ang problema in that last occasion, yung post play ni Jubilia, nakaharap siya, nakatalikod siya kay Declaro. So, hindi mo makikita yung cut to the basket ni Declaro doon. Kaya ang tendency, yung tatlong player ng Team Kamalig ay lumapit sa kanya, forcing him to
turn the ball over. At tabla na tayo. First Tabla na. deadlock. Oo, tabla na. 49 all. At may chance na makalamang yung mga taga-Kamalig ngayon. At yun na nga, lamang na. Dahil sa free throw na yon ni Barde. So 50 na po, lamang na ang Kamalig. 50-49 under 8 minutes sa ating third quarter of action. Dito po sa labanang Manito at Kamalig. Hobilla. Pinuwersa uli. Wala. Ayan na naman ang mga taga-Kamalig. Pasibe for that 3-point shot. Wala. Short lang yun. Parang short straight na straight. Pero ayan si Bobier. At si Ramos. Walang... And partner, don't look now. Lamang na ang Oo. Kamalig. Yeah. Coming from a trailing by 14. 14. Lamang na sila ngayon. Yeah, for as high as 14 points. Now lamang na ang Kamalig at mayroon pang chance na mas malamangan pa with that 3-point attempt. Pero wala, sabla yun. Sayang na open shot. Ay! Naipasa pa sa kalaban. Ayan na nga. Barde. Wala, sayang. Ayan na, si Hobilla. Babawi kaya ang mamang ito. Another one-on-one play. Another one-on-one play on the part of Team Manito. Meron din naman talaga sanang move papunta sa basket itong si Hobilla. But if you're going to rotate the ball and you're going to move well, mas mapapadali ang buhay mo. Much easier. Pero yun na nga. Nakabawi ang mga taga-Manito nito with a 3-pointer courtesy of Acabado. Nakabalik sa kanila ang kalamangan 2-pointer. 2 points. Right now, Team Manito calling for a man-to-man defense. Ito na nga, mahigpit ang depensa. That was a good call on the part of Acabado to call it for a man-to-man D. Nakapag-force agad sila ng turnover at babalik sa kanila at mayroon silang opportunity to add more sa kanilang kalamangan. And who knows, baka mag-rally sila from now on. Gandang screen ni Declaro para kay Acabado. Pero he missed that 3-point attempt. Pero ayan, nakabalik sa kanya yung bola. To Hobilla. A little two-man game here. Hobilla versus Bobier. And napakagandang fadeaway shot from Hobilla. Four-point lead now para sa koponan ng Manito. Bobier. Binabantay ni Declaro. Bobier dumiretso. Sumabit doon. Itong nagbabantay na si Declaro. Good offense yun on the part of Bobier. Nakita niya Declaro, meron siyang ano dun advantage sa speed. So ginamit niya yung quickness niya, naiwanan and he fished for that foul and right now may chance na siyang ibaba ang kalamangan to only 2 points. Mas matangkad sa kanya ng konti si Declaro pero yun na-recognize niya na mukhang mas mabilis ako dito. Hiningi niya kaagad yung isolation play na yon at hindi niya naman binigo yung kanyang teammates of giving him that isolation play. Muntik na nga niya ma-convert yung tirang yun. And second shot. Goes in. Para kay Bobier. 3-point lead. For Team Manito. Ay nasa kanila ngayon ng bola. May chance para madagdagan yan. Number 5. Maloloy puts it up, puts it in. And a foul. Kulit nitong Baloloy. Talagang ano siya, sabi ko nga during their first game, sabi ko, Baloloy is a feisty guard. Talagang makulit to Makulit. And he's converting those shots. Yun ang good thing naman dito on the part of Team Manito. Alam mo, lakas ng loob niya, no? Imagine yung mga Giants na nando doon. Pero talagang hindi siya nagdalawang isip na diretso sa ring. Ako yung andun, tatapong ko na lang yun. Nakatakot, ano? Oo. Pero kung si Morgan ang nasa loob, jump shot yan. Ay, oo. Patay yan sa jump shot. Barde.
Pasibe. Pasibe. Minadali nila yung opensa nila doon. Ayun na naman si Hobilla. Nagkaroon ng contact doon. Matatawagan ng foul. Ito nga si Barde. And we have a timeout. 56-51, only a 5-point lead ang na-enjoy na kalamangan ng mga taga-Ma dito kontra Kamalig. Ito po sa, again, third quarter of action. And right now, same problem para dito sa Team Ma nito. So far, ang pasalamat na lang sila na Team Kamalig is settling for those outside shot and hindi nila nako-convert yon. Pero what if kung mag-convert na nila yon? So definitely, again, Hobilla must distribute the ball. He is forcing his way. Yung depensa naman ng Kamalig is reacting so well. So they are forcing him for a more difficult shot. And yung iba pang instances doon ay nakukumit niyang turnover. Dito makikita yung kung gaano yung kagaling yung court vision mo. Pagka alam mong gugrupuhan ka ng depensa, alam mo kung sino ang na left wide open for the higher percentage shot. Another isolation pero he opted to pass the ball to Baloloy. And Baloloy, muntik nang ma-shoot ng bolang yon. Follow up by number 5, number 24. That's Balitaon. Pasibe. Manito right now with their man-to-man defense. Barde. To Ramos. Didiretso yan. Pero masyado malakas yung tira niya. Hindi niya na-control yung bola pataas. Pero mananatilo yung bola sa mga taga-Kamalig. We have under 4 minutes to go. 3:46 po ang ating game clock. At inbounding is Team Kamalig. Papunta kay Barde. Barde. Nag-aantay ng screen. Didiretso kaya? No, ibinigay kay Diaz. Pero malami yung tira ni Diaz. Buti na lang nandun si Bobier to clean the mess. Now Hobilla bringing the ball, giving it to Baloloy. Now they are Pinasa rotating naman well. kay Acabado for that long range. Yan ang sinasabi ko. Three-point shot. If you have a good player movement and ball rotation, definitely going to get a better shot. And better percentage. Oy. Ayan na naman. Ayan ang atake ng mga taga-Ma nito. Hobilla. What a lob. Stretching his arm Yes. para ma-save yung possession na yun. Using that left hand. Pasa mula kay Acabado. Pero binawi ka agad yan ni Barde. 63-55. 8-point lead. Papasok na tayo sa last 2 minutes of action. Dito po sa ating third quarter. Ako Bicol Cup 2022 hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Barde to Bobier. Bobier, dire-diretso! Nakasungkit ng foul. Miscommunication doon sa depensa ng team Manito, leaving Bobier wide open doon sa kanyang lane to the basket. At nakita niya yung opportunity na ibigay sa kanya ng depensa kaya idiniretso niya. Diba? Kanina yung last occasion, Hobilla passing it to Acabado, na Acabado getting it back to Hobilla. So, it much more easier if you're going to distribute the ball well. Kasi kung ito-trail mo naman coast to coast ang isang dribble, magsimula doon sa kabila, papunta doon sa kabila, nakakapagod naman talaga yan. Oo. So, Bobier making his second free throw. And we're seeing beautiful faces dito po sa Daraga Covered Court. Again, much to the delight of our production crew. Bakit production ko? Ay, tinamay yung Bakit? reaction Si nila. Direk lang ba? Yung reaction nila. Isama ko na si Paul.
Oo. Pati si Nico, yung katabi kong cameraman. Ayun. Iba yan, si Nico. Iba talaga yan. Marunong yan. Oh, yan. So we have, again, beautiful faces, handsome faces. Dito po sa loob ng Daraga Covered Court. Jubilia making that first free throw. 2 minutes and 3 seconds sa ating game clock. Jubilia now on his second attempt. That's good. Mga taga-team Ma nito yon. Oo, obviously. Ito na naman si Barde. Yes, he's looking to trim down the lead to at least 6 or 5. Pasibe. Barde, naghihintay ng screen mula kay Diaz. Pero, he lost the ball. Ayan na si Briones. Ay! Talking about losing the ball, muntik na kay Briones. Buti na lang. Na-recover yung bola doon. Ayan na naman si Diaz. To Pasibe sa corner for a 3. Nope. Jubilia. Ayan na, umaarangkada. Lumipad for that 2-pointer using his right hand. Beautiful shot from Again, you have to give credit din dito kay Jubilia. He is really forcing his way to the rim. Pag mula sa umpisa talagang nandun yung aggressiveness. Ayan si Acabado. And that slam dunk na muntik Nabitin lang. Nabitin tayo doon. One Isa ba, more isa down, ba? one more down, one more down. One more. Ay! Wala pa rin talaga. Ito na, simplihan na lang natin. Hirapan tayo. Pagod na rin talaga itong si Jubilia. Hindi natin nakitang pinalitan to. 37 seconds. Pero nag-enjoy tayo doon. Pero bad thing doon para sa part ng Manito. They missed that 2 wide open shots. Look at that spin move. Mula kay Baloloy. And that shot. Kita mo talaga. Sabi mo nga, ano yung description mo sa kanya? Feisty guard. I think ito si Baloloy. Ito yung mga real definition of a player na nagpa-practice rowing the boat backwards. Ibang klase, no? Oo. Parang hindi na uubusan ng gasolina. At ayan, hindi nga naubusan ng gasolina dahil naipasok niya ang kanyang unang free throw. Nakita ko kanina, si Derek Christian pati si Paul umaangat na sa upuan nung attempt ni Jubilia. Umaangat na yung puwet. hindi lang nila naituloy talaga. At hindi sila aware na umaangat na yung kanilang mga puwet sa upuan. Hindi na sila nanonood sa monitor. And then isa yan sa mga indication na this ball game is really exciting. Barde, to Pasibe. Sobra yung tirang yon. Ayan na naman si Jubilia. Nakita doon si number 9. That is Loquinario. So again, partner, nag-breakdown suddenly ang depensa ng Kamalig. Now they are enjoying a 18-point lead. Tama ba yung computation ko, Coach? Okay. So, dyan nagtatapos po ang ating third quarter of action dito po sa labanan o tapatan ng Manito with a score of 75. Kamalig naman, mayroong 57. Ito pa rin po ang Ako Bicol Cup 2022. Diyan lamang po kayo. Ako Bicol Cup, ito ay atin. Sa court ipakita ang iyong galing. Ako Bicol Cup, ito ay atin. Ito ay atin. Whoa, 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 whoa. Ito ay atin. Mga problemang legal sa tuyang susolusyonan ora mismo. Problema sa barangay, issue sa daga, problema sa pamilya. O kaya naman love life, issue sa trabaho, asin iba pang issue legal.
na hahanapan ng kasimbagan. Digdisin na yan sa Tabang Ligan, Kanako Bicol, Tabang Ora mismo. Hatod sa ito Kanako Bicol Party List, Asimkan Action Cost Center ni Congressman Saldico. Problemang legal, itabang legal. Natiuran ako sa imo. Aram mo may akong anak kitag-relasyon ka. Aram mo ko lang kay Vicky, humanda ka Vicky sako. Tababang Ayan, nagbabalik po tayo dito sa ating ball game between Manito and Kamalig. Nasa last quarter of action na po tayo. Mape starting this unit sa fourth quarter with Barde, Ramos, and Diaz. Alam mo partner, Kasama din si Pasipe. in that last 3 minutes ng ating third quarter, biglang nag-collapse ang depensa ng Team Kamalig, and that is why they are trailing now with 16 big points. Kasi tinitingala din nila si Obelia na to. Sumadak eh. Ayan si Acabado for that 3-point shot attempt. Wala. Baloloy and that Layo floater. Pero sabi ni Mape, oy, Paul yun. Once again, I'd like to say hello kay Miss Remy Mendones. Nagpapagreet yun eh. Remy Mendones ng Tabang Ora mismo. And of course, Miss Jen Nunez. Mga beautiful ladies ng Infinity Media Broadcasting Company. Ramos making that power shot. Shoutout ko na rin si Antoinette Arienda, pamangkin ni Sir Chagi Arienda, nanonood din sa atin. Hello there. Salamat and enjoy watching. Mobilia asking for that screen. Acabado for that long-range 3-point shot attempt again. Pero not that time. Meanwhile, Mape racing it up and racing it in. Oy! Kaya pa, sabi ni Balitao. Yun. Ito na ang mga Kamalig. Makakahabol pa ba, Coach, ang Kamalig sa mga nakikita mo ngayon na mga indication kagaya niyan? Naka-score si Barde. Yeah, definitely. This is only a 12-point ball game. So, kung may babalik nila ng Team Kamalig yung same intensity on the part of their defense, I guess, kaya nilang makabangon ulit dito. Oo, kasi kanina lumamang na sila sa game na to eh. Ryan C. Obilia. And Barde now handling the ball with his dribbling skills. Pero muntik nagmaagaw yun. Mape. Dumiretso sa ring. A strong move din mula kay Diaz from that rebound. And that's good. Obilia asking for a screen. Pero that's an offensive foul. Instead, and we have a timeout here with 7 minutes and 7 seconds remaining on our fourth and final frame. Right now, Coach, again, this is only a 10-point ball game, and etong Team Kamalig, sabi ko kanina, if they can bring back the same intensity na pinakita nila during that third quarter, alam ko makakabawi sila dito because the offense is there, but yung consistency nila on the part of their defense, yun ang medyo nawawala ngayon. so consistency talaga is a factor. Definitely sa basketball. Kasi kung hindi ka magiging consistent sa iyong opensa at pati sa depensa, talagang matatalo ka. Oo. At knowing na limited lang naman yung oras, we only have 4 quarters, dapat
isubukan mo na maging consistent pagmula sa simula hanggang sa matapos. Nang sa ganun, magkaroon ka ng mas higher chance of winning a ball game. Basketball naman is a story of consistency on whose team will play consistent from the get-go. Ano ba mga factors para ma-maintain o ma-sustain yung maging consistent isang player? Ano bang dapat na mindset? Ito lang siguro para sa akin para maging consistent ka from first quarter to fourth. Ang number one dyan is to keep your players fresh. Fresh legs. Fresh legs. Kasi, anong ibig sabihin? Kasi kung mag-focus ka lang sa first five mo or kaysa isang player, talagang mauubos din yan eh. Because the defense will be focusing on one man or the defense will be focusing on your only 5 players, matatalo ka talaga. So, mahihirapan. So, dapat maganda rin yung rotation ng players. Yes. Kasi, basketball is nakakapagod na laro ang basketball. So, kailangan talagang nagagamit mo mga players mo. Na ma-manage mo yung mga time na dapat nasa loob sila ng ring. Beautiful move by Hubilla, pero he fell short on Again, that sequence. He can opt to dish out that ball to Baloloy for an easier shot. But he opted to go straight to the basket and missing that layup. That could have been a beautiful shot pa rin naman. Pero yun, na-miss niya. Yung tirang yun. And right now, Barde ang may hawak ng bola para sa Team Kamalig. And attempted to take that 3-point shot pero nablanka siya ni Acabado. Pero mananatili pa rin yung bola sa mga taga-Kamalig. Mas bigger yung mas taller ang line-up ng Kamalig with Declaro as acting as their center. Ayan na, ang gusto mong hinahanap natin, sigurado. Pero trailing kasi sa likod niya merong depensa delikado. Baka sabi niya i-sure ball ko na lang tong layup. So, we're about to hit the 5-minute mark of this ball game. Acabado using the left. Acabado for two. 81 Manito. 67 Kamalig. Na-add na yung dalawa. So, our score, this is a 16-point ball game right now. And again, Team Kamalig collapsing their defense. So, talagang mahihirapan sila to crawl back again to this ball game. So, ngayon, nakikita naman natin. Right now, Coach, kanina during our first quarter, naging problema yung jersey. Pero ngayon, madaling-madali na ma-distinguish kung sino yung team. For example, yes. Kasi makikita mo kung sino yung nakasmile, yung team na kakaiba ng kulay. So yung mga naka-blue na nakasmile, yun ang leading. Yun ang leading. So madali mo na ngayon malaman siya. Madi-distinguish. And we have a report coming in from Miss Carmela Hernandez. Sabi nga ni Coach Jay Martirez ng Team Kamalig sa huddle kanina ay nagkukulang sila ngayon sa kanilang depensa. And he added that they struggled a bit in their offense. Kaya ngayong fourth quarter ay mas dodoblehin nila ang kanilang mga lakas and also stick to their game plan. With that system will always be an effective way to get what they want. Vilexeño, Coach Cal, and Coach Morgan. Under 6 minutes to go, makikita ba natin yung sinasabing yan ni Coach Matias for Team Kamalig na dodoblehin ang effort? Ayan na naman si Obilia. So, ayan. Nagrara na nga itong Kamalig. Manito. With that 18-point lead, Bobier. Ayan na naman ang tandem nila Acabado and Hobilia. Good little two-man game there for Acabado and Hobilia. And right now, the window here for the Team Kamalig is slowly shutting down. Getting slimmer ang chances on winning this ball game. Pero ganun pa man, sabi nga natin, habang may oras, may pag-asa. Ganun din naman yan sa
sa sitwasyon nyo ngayon. Habang kayo pa may pag-asa. Coach, asan ka, coach? Walang kayo. Number 2, Mape. Napunta kay Baloloy ang bola. At ayan na nga, ang slam dunk na inaantay natin. Yes! And much to the delight of this crowd na nandito ngayon, all of us are reacting to that last dunk made by Abilia. I've been waiting for that. Hindi ako magde-deny na hindi ko inaabangan ang dunk ni Jubilia ngayong gabi. And definitely the number 1 play so far here in the Ako Bicol Cup 2022. Definitely, coach. I think that's his second dunk dito sa liga natin. If I'm not mistaken. Napanood ko yung unang dunk niya sa unang game nila. Now, Acabado setting the play with a little help from Baloloy. But the crowd asking for more. Yun naman talaga eh. Hindi tayo makontento eh. Bobier, dadunk din kaya? Hindi, bibigay ko na lang kay Diaz. For that easy 2. I will be much surprised kung si Baloloy ang gagawa noon. Ay, Talagang mag-iingay ang buong Daraga. sasabog tong Daraga covered court pagka si Baloloy lang na gumawa ng slam dunk na yon. But who knows? Pero the spotlight, hindi lang yan para kay Jubilia, pero I'll definitely give it to Baloloy as well. Yes. Because of his effort. Right now, mapapanood pa rin po tayo sa Ako Bicol Online TV, Ako Bicol Party List Facebook page, and sa Facebook page ni Representative Saldico. Ayan na naman! Mukhang nabitin lang ng konti. Yan yung nadadala ng mga something, ng mga games na ganito. Nakita natin yung nasa likod natin na bata, tuwang-tuwa siya, nakikita yung live. Diba? Yes, definitely. Ang ganda naman kasi kay Jubilia is game na game siya. Wala siyang arte. Alam niyang inaabangan niya ng mga fans. Oh, he is not shy to give oohs and ohs from this crowd. Kasi yung ibang star player, pagka wala, sinisimplihan na lang eh. Binibitin din yung mga fans. Pero talagang kay Jubilia, talagang ipapakita niya. Para sa excitement and for the delight, to the delight of the crowd. Bande. Time out. And right now, with Team Kamalig trailing by 20 big points with under 2 minutes and 34 seconds here in our fourth and final period, mahihirapan na sila to crawl back to this game if they are going to commit a lot of turnovers dito sa susunod na mga yugto. Pero right now, again, ito lang sinasabi ko, in the losing team right now, you have to stick to your offense and defense, and at least maidala mo yung may momentum ka pang maidadala for your next game. Yes. Kasi yung kumpiyansa ang nawawala dito kasi automatically if you are lose another game, if you lost another game, yung kumpiyansa mo bababa pati yung moral mo bababa. Yes, so definitely. kailangan mo maghanap ng moral booster. And definitely itong yung mga plays na if kahit natalo kayo, natambakan kayo, pero kung na-execute nyo yung pinagpa-practicean nyo, at least merong konting puwang ng ilaw para sa inyong koponan. At may respeto sa sarili nyo, di ba? As a team. Acabado. Meanwhile, ipinasok na si number 29 para sa nito. Jubilia for the 3-pointer, wala. Na-rebound ni Diaz for Kamalig. Pipinasa sa walang malay na si Benedicto. I mean na walang malay, hindi aware na ipinapasa sa kanya yung bola. Walang kamalay-malay sa pasang yon. Benedicto. Oh. Walang kamalay-malay yung referee pero binibigyan niya ng bola.
Acabado now. And they're going to waste away the time. Yes. 2 minutes sa ating ball game. Naipasok na din itong si Ang ng nito. Mga veteran na to, ha? Mukhang mga kaano ko to. Mga kaklase mo. Mga kaklase ko to. Para akong na-inspire. Ayos yan, Ang. Nakaka-inspire yung ganyan. Pag may na-injury na import partner, pwede ka mag-fill in for them. Wala eh. Yung tuhad natin, bumibigay na eh. As much as I wanted to play, but kailangan ng mas mag-iingat tayo. Pero mag-iingat din kaya si Bobier sa kanyang free throw na yan. Walang ingat na tira yon. Talagang giving his best shot pa rin. Alam mo, napapansin ko dito kay Bobier, meron siyang atake. He is penetrating well sa heart ng defense ng team Manito. Yun nga lang minsan, sobra lang talaga yung mga layup niya. And that is because the length din nitong team Manito talaga napapaiba yung tira. Oo. Mapapaiba talaga yung tira mo. Yung tira, Mababago yung tira mo. Yung tira ng ganun, ang tawag ko doon, shot put. Shot put. Put shot. Another shot put. And finally, he makes his shot put. Galing mo ka, classmate! Apir! Ayan si Ang, number 21. Mape to Ramos. For 3, yes! 1 minute and 16 seconds. Acabado now. Makakapag-dunk pa yan si Jubilia. Meron pa yan isang dunk na ibibigay sa atin, ipapakita. Another shot, wala na doon. Ramos, Mape versus Acabado. Wala. Pinabayaan na lang yan ni Acabado. Konting pakitang defense pero hindi na talaga ganun ka-intense yung... So, under a minute to go sa ating ball game. Manito versus Kamalig. And obviously, Manito will be winning this game. Nice spin move. Wala kay Jubilia. Time out. Time out, Kamalig. Yes, another breather para sa Team Kamalig habang nakikita natin na iika-ika itong si Diaz. 41 seconds. Ano ba siya, nabalik ko or nagka-cramps na? And right now, Team Manito is nearing to their first win here sa Ako Bicol Cup. Again, yung kanilang mga adjustment, good coaching din sa kanilang team na yung mga adjustment nila sa depensa kahit pa the offense is starting from Jubilia, pero na-capitalize nila yon and so much hard to stop on the part of Team Kamalig. And what would be the benefit nitong win na ito para sa of course magkakaroon na sila ng first win sa ligang ito, pero what do you think will be the feeling nitong mga players na to towards their next game? Yeah, definitely ang team nito right now with a lot of confidence inside and yung moral booster nga na hinahanap nila. Kasi yung first game nila is a blowout loss kontra sa Team Daraga. So right now, with their performance na pinakita nila sa atin, with their defense and offense, again, aasahan natin to during their third game na mas mai-improve pa kanila ang mga sistema nila. At saka malaking factor, coach, itong si Acabado. Adding Acabado Yes. on their lineup. Just imagine this is only a 17-point and I guess Acabado right now having a 15-point outing. So, minus 15. Dalawa lang yan. Oo. Ayan na nga. Final seconds of this ball game. Again, ito po ang Ako Bicol Cup 2022. Hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. And that ends officially our second match up sa ating Day 7 ng Ako Bicol Cup 2022. Ayan na nga.
final score natin, Manito 97, Kamalig 80. And well, etong nangyayari dito sa ating labanan nagpakita sa atin ng the turnover or the turning defense to offense. Okay? Ang team nito, they are forcing Team Kamalig to shoot those outside shot, and pag namimintis naman nila, ang kinagandahan lang is team nito is always securing the board. And Yes. yun, nabibigyan sila ng mga outlet passes. That is why Acabado and Jubilia score more point doon sa mga fast break opportunities. Yes, Coach. And will they bring it sa susunod nilang laban? Will definitely make a subaybay sa team ng Manito sa mga susunod nilang outing dito po sa Ako Bicol Cup And Coach, 2022. I have read one funny comment sa ating live. Etong Team Kamalig naman kasi, they are performing well. Nagpapakita, they are fighting. Pero yung sabi nga natin sa Daraga, kulang lang sunatok nung pinangat. Kulang Oo, sunatok. They fell short again to this game. Ito na yung pangatlo nilang straight loss. So again, yung Team Kamalig, they have to learn from every mistakes na nagkukulang sila para pagdating dun sa pang-apat nilang laro, at least makakuha sila ng panalo. Mas manatok na dapat. Oo. Ayan, sige. We have a report now mula sa ating courtside babe na si Carmela Hernandez. Magandang gabi mga kasurog. Ngayon kasama na nga natin ang kasurog player of the game. Walang iba kundi si Christopher Jubilio with 35 points, 22 rebounds, 2 assists, and 3 steals. So Christopher, you did a very good job tonight, and matanong namin, sino ba ang inspirasyon mo sa larong ito? Una, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi binigyan kami ng kalakasan ngayong gabi at makapunta kami ng safe dito, at sa mga team ko na malalayo din, nakapunta sila. Sana sa pag-uwi din nila makaingatan din ulit sila. May gusto ka bang batian at pasalamatan? Nagpapasalamat ako kay Pastor na kinuha ko sa team nito, at sa family ko sa Bulan, at sa mga kaibigan ko sa Zone 7, Bulan Sorsogon po, at sa mga kaibigan ko sa Albay. Sa team Legazpi All-Star po, see you soon ulit sa sa laro namin. Suportahan mo ulit kami sa Legazpi All-Star po. Thank you, Christopher, and once again, congratulations. Balik sa inyo, Coach Cal and Coach Morgan. Yan po ang ating napagandang si Carmela at ang ating Congressman Saldico, kasurog player of the game na si Christopher Jubilia. Coach? And again, a good 2 match-up during that first game, Daraga versus Rapu-Rapu, and right now, yung Kamalig and Manito. And again, marami pa tayong aabangan dito sa Ako Bicol Cup. Marami pa kaming kwento na mabubuksan, at there are a lot of chapters left dito sa ating libro ng AKB Cup. So, again, inaanyayahan po kami, inaanyayahan ko kayo na patuloy yung suportahan ang Ako Bicol Cup. Yes, we'll be back on Thursday para sa ating Day 8 dito po sa Ako Bicol Cup 2022. Ako po si Kapa Morgan, kasama si Coach Kyle Marilla, and si Carmela, syempre. Carmela Hernandez, nagpapaalam muna at this point in time, pero again, we'll be back. Mga problemang legal sa tuyang susolusyonan ora mismo. Problema sa barangay, issue sa daga, problema sa pamilya. O kaya naman love life, issue sa trabaho, asin iba pang issue legal. Nahahanapan ng kasimbagan. Digdisin na yan sa Tabang Legal, Kanako Bicol. Tabang ora mismo. Hatod sa ito Kanako Bicol Party List. Asin kan Action Cost Center ni Congressman Saldico. Problemang legal, itabang legal. Nag-oran ako sa imo! Ara mo may akong anak kitag relasyon ka! Aram ko lang kay Vicky, humanda ka Vicky sako.
Tababangon o katudurugin kita. Lahat po ng sinabi nila walang katotohanan. Wala naman sila doon nang pumupunta sa bahay namin ang magulang niya. Kung dili sa Baskara, wala petisyon din. Nampagitan na sa amon, mga sabiyo na sana. Kung di sana nagadag sa akin, wala man ako sa iya magad sa pinto.